Ayan, magandang araw mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong naging pangako nitong si Senador Marcoleta noong po siya ay nangangampanya mga idol. At ngayon po ay sinisingil na siya ng mga kababayan, mga idol. So, ano po ba yung naging pangako nitong si Marcoleta, mga kababayan, kung kaya't sinisingil na siya ng taong bayan. So panoorin po ninyo ito mga idol at mga kababayan. Iminumungkahi ni senatorial candidate Rodante Marcoleta na maging libre na ang mga pamilyang kumukonsumo ng 2,000 piso sa kanilang kuryente. Kumpiyansa si Marcoleta, kakayanin ito kung magkakaroon lamang ng kaayusan sa mga batas tingil sa kuryente. Erlo Bregas, magbabalita. Mataas na singil sa kuryente. Yan ang kadalasang problema ng isang karaniwang pamilyang Pilipino na kakarampot lamang kinikita buwan-buwan o yung mga tinatawag na minimum wage earners. Nakadagdag pa dyan sa pasani ng marami ang pabago-bago at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Para maibsan ang pasani ng ating mga kabayan sa matinding gastusin sa araw-araw, iminumungkahi ngayon ni senatorial candidate Rodante Marcoleta na maging libre na ang mga household na kumukonsumo ng 2,000 piso pataas sa singil sa kuryente. Ayon kay Marcoleta, kakayanin naman daw ito kung maisasaayos lamang ang ating mga batas na tutukoy sa kapakanan ng mga consumer at mga household electricity, lalo na kung usapin lamang ay ang ayuda. Napakamahal yan. Opo. Ngayon, para unang-una na natin sigurong mabigyan ng benepisyo yung mga nasa laylayan ng lipunan, yan ay hindi bababa sa 25 to 27 million Filipinos. Eh naisip ko na lang, natatapatan ko na lang yung binibigay na ayuda o baka sakaling makabawas-bawas pa ng konti yung ginagasta ng gobyerno. Sabi pa ni Marcoleta, sa ngayon may mga ayudang na ipinapamahagi ang gobyerno. Ang problema, hindi naman daw lahat ng nasa sektor ay nakatatanggap ng ayuda. Mas maganda na raw na maging libre na lamang sa singil sa kuryente baga nasa mahihirap na sektor at mas nakakamenos pa nga ang gobyerno. O yung 5 ayudang binibigay ngayon, 194 billion. Hindi ko naman nakikita na ang halagang ito ay natatarget yung bilang na 25 to 27 million Pilipinos na yan ang dapat makinabang sa perang pang-ayuda. So, kinuwenta ko na kapag ka pala yung kumukonsumo ng kuryente ng 2,000 pesos pababa, yan ay nilibre natin. Kabila nga sa nakikitang solusyon ni Marcoleta, kung mayroong ayuda ay ibigay na lang ito ng direkta sa mga benepisyaryo dahil kung idedirekta daw ito, mas maganda na dahil maiiwasan din ang korupsyon. Yun nga kasi yung dapat targetin ng ayuda dahil sila yung pinakamahirap eh. Opo. Ngayon kung natatarget lang ay wala pang 10%, edi nawawaldas lang yung pera sapagkat hindi naman talaga napupunta doon sa dapat kapuntahan. Yung ating scheme na sinasabi, kung magsisimula ka sa 10,000 pesos, 2,000 pesos pababa, na target mo ng lahat, wala pang corruption sapagkat pagkatapos wala pang makakapagpasikat sapagkat tumiretso na sa kanila eh. Ipadadaan mo sa mga kandidato, edi magpapasikat lang yan, akala mo sa kanila galing yung pera. At sisilawin pa yung mga presidente natin, ang bungakala naman, galing nga sa bulsa nila yun. Ayan mga idol at mga kababayan, malinaw na nakita at narinig po ninyo yung mga naging pangako nitong si Senador Rodante Marcoleta nung po siya ay nangangampanya pa lang na yun daw kumukonsumo ng kuryente 2,000 pababa ay libre daw mga kababayan wala na hong babayaran. So ibig sabihin pag lumampas ka ng 2,000 ay babayaran mo yung nakonsumo mong kuryente. Pero pagka hanggang 2,000 pababa yung konsumo mo sa kuryente, ay libre na mga kababayan. So napakagandang panukala ito mga kababayan. Lalong-lalo na kapag ito ay may patupad nitong si Senador Rodante Marcoleta. At dahil diyan mga idol ay mayroon ng sumisingil.
kauubo pa lang, kaproproklama pa lang ni itong si itong si Marcoleta ay sinisingil na agad siya ng iba. O may nag-post nga mga idol Ito, panoorin po ninyo. Ano po yun? Ma'am, bali sa Meralco po, ito po yung bills niyo for this month, ma'am. And kailangan niyo na pong magbayad pala, ma'am, para ano po, iwas putol po tayo, ma'am. Kuya, wala pa naman po palang 2K to eh. Ano? Wala pang 2K. Opo. Sa inyo na po ulit. Bakit, ma'am? Sabi kasi ni Marcoleta, pag walang 2K, libre na daw. Ay, hindi ko namin inaanin, ma'am, kasi sa Meralco po kami. Hindi. Singilin mo yan kay Marcoleta. Sige na. Ayos yun, ma'am. Kamatayan man tayo, di ko babayaran yan. Doon pong kumukonsumo ng kuryente, 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. So yan mga idol at mga kababayan, napanood po ninyo diyan sa video na atin pong ipinakita sa inyo ay mayroong tagpo na sinisingil itong isang taong ito na yung kanyang konsumo sa kuryente ay hindi pa po umabot o lumagpas sa 2,000. Kaya yung itinuturo niya na magbayad daw ay itong si Senator Marcoleta, sapagkat ipinangako nga po niya nung nangangampanya si Marcoleta na yung kumukonsumo ng hindi lagpas sa 2,000 yung babayaran ay libre na daw mga kababayan. Kaya itong napanood natin ay sinisingil itong si Marcoleta. So kung totoo man yan mga idol o kung content man yan pero kung totoo yan ay ito lang yung masasabi natin Bakit nyo sinisingil agad-agad itong si Senator Marcoleta kapoproklama pa lang mga kababayan Hindi naman si Marcoleta hindi katulad ni BBM na kung maaalala nyo yung sinabi po ni BBM, katatanim pa lang ay nag-ani na. Yung utak po ni BBM ay iba sa utak ni Marcoleta, mga kababayan. Kaya bakit nyo sisingilin agad si Marcoleta dyan sa kanyang ipinangako kapoproklama pa lang mga kababayan Ilang araw pa lang yung lumipas, siningin nyo agad hindi pa nga nakakaupo sa Senado mga kababayan. Hintayin po ninyo mga kababayan sapagkat yan naman po ay tutuparin ni Marcoleta at aalisin niya, sabi niya, aalisin niya yung ayuda, ano ba yung ayuda? Yung akap, yung tupad. Kasi yung ipapalit niya, ito nga pong libreng kuryente na hindi po yung hindi po lalagpas sa 2,000 na babayaran ay ililibre. Kapalit po yan ng So sa makatwid, dapat munang maalis yung sinasabing ayuda. Sapagkat yun naman po ang pangako ni Senator Marcoleta, di ba? Na aalis niya yung akap, yung tupad, yung AX, para po ang ipalit ay itong libreng kuryente mga kababayan. So hintayin po natin sa mga susunod na araw lalong-lalo na pagka si Marcoleta po ay nasa Senado na. Yan po yung aabangan po natin mga kababayan. Kaya napakagandang batas po niyan mga kababayan Malaking kaginhawan, malaking tulong lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa laylayan. Talagang nasa hanay ng mahihirap. Malaking tulong po yung libreng kuryente na isinusulong po nitong si Senator Marcoleta. So magbasa tayo ng comment mga idol dito patungkol sa pangakong ito ni Senator Marcoleta. Ito po So ang sabi po dito ni Absar Wahab, ito, sana yan na lang gawing ayuda para patas. Ayan po yung sinasabi ni Senator Marcoleta para hindi lang pili yung mabigyan ng ganitong tulong. Hindi lang pili. Hindi lang yung kakilala ng kapitan o ng kagawad, kundi lahat mga idol at mga bayan. Ito pa mga bayan, mas maraming Pilipino ang makikinabang kapag magkatotoo ang mungkahi ni future Senador Dante Marcoleta.
Oh, ito pa. Tama, Sir Marcoleta, taga-household, marunong magtipid paggamit sa kuryente kasi pag sumubra sa 2K, hindi na libre, makatulong pa sa climate change. Kaya nga, yan po yung kagandahan mga kababayan na. Oh, ibig sabihin, talagang matututong magtipid yung ating pong mga kababayan ha. Kasi pagka yung kanilang bill sa kuryente ay lumagpas ng 2,000 ay hindi sila yung magbabayad ng kanilang konsumo. Kung 2K pababa ang bill ng kuryente at free na, malaking tulong yan dahil may pambibili na lang ng bigas instead na ibayad pa sa bill ng kuryente, maraming matutulungan. So, napakaganda talaga ng mungkahi na ito ni Senador Rodante Marcoleta. Tama po yung ayuda na yan, hindi lahat nabibigyan, pero pag kuryente, pagtutuunan nila talagang kailangan ng tao. Lahat pantay-pantay, makikinabang, makakalis din ng gastusin. Oh, sabi ni Osorio Valderas Lizel. Ito pa, Wigbert Vergara, humantok. Mas maganda ang libreng kuryente kesa sa libreng ayuda. Oh, mas maganda daw yung libreng kuryente kesa sa ayuda. Ito pa, dapat lang po para naman lahat ay may subsidy. Hindi tulad ng ayuda na pili lang ang binibigyan, kundi naibubulsa pa. Oh, sabi ni Edilwin Antonio. Ito pa, Renato Galano, mainam to, long-term ayuda, para kang buwan-buwan kang tatanggap ng ayuda at pantay-pantay. Mas okay yan sa ayuda na walang klaro. Mas okay daw yung kuryente libreng kuryente kaysa sa ayuda na walang klaro. At yung iba nga po ay yung inililista lang ay yung kanilang mga kakilalang, yung kamag-anak ng kapitan o kaya ng kagawad. So hindi po pantay-pantay Pero dito sa libreng kuryente ay pantay-pantay mga kababayan. Ang mga ayuda kasi karaniwan na ang malapit lang sa punong barangay ang nakakatikim. Ito yung sinasabi natin Ako, napakatagal ko ng solo parent, never po akong nakatikim ng ayuda. Grabe sabi ni Med Rabida. Kaya maganda talaga yung isinusulong iminumungkahi at pangako na ito ni Senator Marcoleta kasi pantay-pantay mabibigyan, pantay-pantay aayudahan ng libreng kuryente. So, hanggang dito lang po muna mga idol at mga babayan. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Bye po.